And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po. And once again, we are back on this Weekender episode na kung saan para sa mga leaders of the family, para sa mga fathers, husbands. Kaya keep tuning in na po and making sure that on your break time, while you are on your break, kasama po namin kayo lalago sa ating talakayan sa programa po nating The Baptist Lunch. And once again, welcome to our viewers North, South, East, and West corner, and also to our viewers nationwide and worldwide, and also to our CSI family. Keep tuning in, and I believe that this will be a great blessing to all of us. And of course, shout out to my family, kay Mabiang, hello babe, and to my two boys, Daniel and Isaac. Magandang tanghali sa inyo. Enjoy your lunch. And of course, with me are my co-hosts, Sir Rudy and Sir Noel. Sir Rudy, bati muna tayo. Amen. Isang mapagpalang tanghali po muli sa ating lahat, sa inyo na aming mga mahal na taga-pakinig at taga-panood. Nawa mga kapatid ay nakahanda ang bawat isa para sa pagpapala muli na tatanggapin. Handa po ninyo ang inyong mga anak at siyempre yung buong pamilya, isama nyo na para nang sa ganun ang pagpapala ay lahat ay makatanggap. Amen. Siyempre magandang tanghali sa aking area, ang Makati Central Family. Brother Joji, ikaw na paborito ko. Makinig ka na mabuti. Amen. Amen. At syempre kay Brother Graymon, ang birthday boy sa amin. Oh, Kahapon. Kahapon. Birthday Kahapon niya yan. kahapon. Amen. Happy birthday, my brother. At syempre, magandang tanghali sa iyo, Arog. At patuloy ka mag-ingat habang wala ako. Love you. Amen. Amen. Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin, sa ating mga masusugid na taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng ating bayan. Ay binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali at gayon din binabati ko ang aking area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa inyo at maging ang aking pamilya, si Pauline na nasa kanyang trabaho at saka si Tricia, gayon din po ang aking nag-iisang Mommy Love, prepare to meet thy God. Amen. Amen, amen, amen. Maraming salamat, Sir Noel and Sir Rudy. And once again, we are back sa talakayan po natin na keeping the harmony of the family. Alam niyo po, napaka-importante mga kapatid na sa buhay po natin ay talagang mabigyan natin ito ng kahalagahan. Lalong-lalo na sa kalagayan natin. At lahat ito bilang isang mga leaders ng pamilya, napaka-importante na tayo po ang unang-una na dapat na nagpapakita nito sa ating pong pamilya. Kung bakit ko po sinasabi yan, it's because we have, narinig niyo po from the past na pinag-usapan po natin na ito po yung we are the ones who take the lead on this matter. Na kaya ko po sinasabi yan, it's because sa dapat, bago po yan makita sa buong pamilya, the first thing na dapat makita po ang pagkikip ng harmony ay yung harmony nating mag-asawa. Napaka-importante po niya. And as far as keeping the harmony of a husband and wife is concerned, sabi ko nga po, we should always make it sure na yan lagi ay nakatala sa Biblia. Amen. You see, yan dapat ay laging makikita natin, ang kapamaraanan ay dapat laging makikita natin sa salita po ng Diyos. Kung bakit sa mag-asawa po muna makikita ang harmony, because kung walang pagkakasundo ang mag-asawa, you see, hindi mo pwedeng asahan na magkakaroon ng tamang pagkakasundo ang pamilya. Amen. Because, mga kapatid, wag po natin kalimutan, no family if there's no husband and wife. Yeah, amen. Napaka-basic po niya. You see, wala tayong masasabing pamilya kung walang asawang lalaki at walang asawang babae. You see, Amen. dyan lahat nagsimula ang lahat. And dyan lahat nagsimula po. Kaya makikita po natin mga kapatid, na even from the very beginning in the book of Genesis, makikita na po natin how God through His creation, showed to us yung kanyang design pagdating sa unity ng pamilya. Balikan ko lamang po yung book of Genesis. If you have your Bibles with you. Genesis. All right? Genesis chapter 2, verse number 23. All right? Sabi mo ng Biblia, let me start from verse number 21 in Genesis chapter 2.
And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And verse 23, and Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Amen. Maliwanag po yan. That's the foundation. And they shall be as one flesh. Hindi po pwede, mga kapatid, na kung makikita natin sa mundo natin ngayon, ay yung one flesh ay ginagawang two flesh. Alam niyo po, yan isa sa mga bagay na dapat na Sir Rudy, Sir Noel, yan isa sa mga bagay na dapat magkaroon ng lakas sa loob ang mga Kristiyano ngayon na labanan at sugpuin yung ganyang klase paniniwala. Yun. You see, Sige. ganyang klaseng mentalidad. Bakit ko sinasabi na ganyan sa mundo ngayon? Ganyan ang pinopromote. Because sabi ko nga sa inyo, meron tayong tinatawag na gender equality. Yun, sige. You see, na ayaw nila na left out yung mga babae pagdating sa pagsasama ng ng husband and wife. Yun. that's You see? right. Amen. And kaninong idea yung nali-left out? Come You on. see, they thought being left at home is being left out. Amen. You see, they thought that being not only left at home is being left out, but again, yung magkaroon ng parang akala nila ang meron lang kalayaan ay yung lalaki na gawin yung gusto niya, pero yung babae ay wala. Yun. Sige. You see? Yung saan mo lahat nagkaroon? Yan po lahat ay mga maling konsepto, mga kapatid. Saan po lahat yan nagsimula? Sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Right. Amen. You see, ganyan na po ang bottom line po niyan, mga kapatid. Now, ganyan ang pinopromote ng mundo. Kaya nga po, saan lagi dumarating? Sa separation. Amen. You see, kapag ka ang pinag-isa ng Diyos ay ipipilit mong mamuhay ng magkahiwalay o pipilitan mo magkaroon ng pamumuhay ng personal. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, sa mga asawa natin, tayo, Sir Rudy, Sir Noe, yes. kami ni Ma'am Yang, pinag-isa kami ng Diyos. Amen. Pag i-adapt namin ang mundo, na ang kapamaralan ng mundo, mag-asawa nga kami, pero you can live your life as a woman, hiwalay sa pagiging wife. Yeah. Amen. Yeah. Ano ba yan? Yeah. You see, hiwalay sa pagiging wife, and the husband and the man sa pagiging mamuhay na sa pagiging yung husband sa mga hiwalay sa mamuhay niya bilang isang man. Yeah. Ano ibig ko sabihin? Magkaroon ng personal agenda. Kaya nga sinasabi ko, meron pa yung mga tinatawag na me time. Oh. Meron ganyan sa Yeah, sa Totoo labas. yan. Yeah? Amen. Amen. Naghahanap ang lalaki sa sarili me time, ang babae naghahanap sa sarili. Paano ka magkakaroon? Why should the both of you look for each other's own me time kung kayo nga ay pinagsama na ng Diyos para yung me time nyo ay isa na lang? Yeah, that's right. Sige. Amen. Anong pinupunto ko, mga kapatid? Ang pinupunto ko dito is that sa mundo, yung pinag-isa na Diyos, pipilitin niya bigyan ng ideology na ano, pwede ka pa rin mabuhay, kahit na ikaw ay isang babae, may karapatan ka rin mabuhay sa iyong pagiging babae at the same din yung lalaki sa kanyang pagiging lalaki. So kung bibigyan mo ng tag-isang pamumuhay, ang pinag-isang pamumuhay, anong kalalabasan? Hiwalay. Iwalay. Pag ang pinag-isang buhay ng Diyos, binigyan mo ng kanya-kanyang pamumuhay, ang dulo ay hiwalay. That's right. Take note of Amen. that. Ulitin ko, ang pinag-isang buhay ng Diyos, pag binigyan mo ng kanya-kanyang pamumuhay, ang dulo niyan ay hiwalay. You Yeah, see? amen. Kaya nga mga kapatid, tinan niyo po ito. Kaya gano'n na lang ang encouragement natin na sa atin, ang ating mahal na pastor, na napaka-importante. Napaka-importante, napaka-importante mga kapatid, na ang lagi dapat nasa isip natin, pinag-isa tayo ng Diyos. Yeah, amen. Yes. Amen. The foundation is that you and your wife are one. Oh, by the way, hindi lang ito sa mga lalaki. Bagamat portion natin ito ngayon. May mga babae din na lagi nagpipilit maglakad mag-isa. It's a shame for you, woman, na maglakad ka na sarili mo, na supposedly na dapat kasama ka ng asawa mo. Yeah, Yun. amen. Amen. You see? Amen. Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na masama na pumunta ka sa mall, bumili ka ng ganyan. Amen. Pero
alam ko namang alam nyo ang ibig ko sabihin para sa mga wives dyan. I'm not here to attack you, but again, alam nyo kung ano ang ibig ko sabihin. You see, na hindi ko sinasabi yung, pag sinabi ko mabuhay ka na mag-isa, yung maghanap ka na sinatawag mong me time. Ay, si Blur ba, pinapayagan ni Pastor yan, binibigyan niya pa minsan ng blessing niya, o baka may gusto kang bilhin dyan. Baka may blessing si Pastor, laging ganun. O baka may gusto kang bilhin na ganito, ganyan. O bibili siya. You see, minsan isasama niya kami ni Maki. Amen. Minsan, ganun. You see, bumibili naman siya. Bakit? Pero again, ang sinasabi ko dito, iba yun sa mga kapatid na ipipilit mo na halos matapos ang buong isang linggo na wala ka sa piling ng asawa mo. Wow. Amen. You see that? Now, isa lamang po sa ilustrasyon niya. Now, kaya ko po sinasabi yun mga kapatid, ito po ilagay natin sa isipan natin. Tingnan niyo po you see, na maliwanag po yung sinasabi ng Biblia sa book of the foundation na pinag-isa tayo. They shall be as one flesh. Amen. Therefore, the foundation of the unity of the family nasa husband and wife. Kaya nga pag tayo nabuhay as two flesh, that's very wrong. Yeah, amen. You see, you should be living as one flesh. Oh, ito pa, maganda yan, mga asawang lalaki. Paano natin palalakasin ang pundasyon na yan? Okay, Come on. punta tayo sa Ephesians. Yeah, amen. Ano sabi sa book of Ephesians? Chapter 5. Sabi po ng Bible, Ephesians chapter 5. Sabi niya dito, verse number 28. So ought men to love their own wives as their what? Ano sabi niyan? Sir Rudy, Sir Noel. Own flesh. bodies. You see? Amen. Own bodies. Ano sabi niyan? So ought men to love their own wife as their what? Own bodies. Amen. Bakit? Kasi saan ba nagmula? Napakasimple naman nun. Saan ba nagsimula? Sir Rudy, Sir Noel, ang babae. Yeah. Saan ba sila tinanggal? Saan ba sila kinuha? Sa tadyang. Sa tadyang. Therefore, mula rin sa sarili nating katawan. Yeah. Okay? Maliwanag yan. Yeah. Kaya sabi niyan, so ought men to love their own wives as their own bodies. Amen. He that loveth his wife, loveth himself. Yeah. Bakit? Amen. Because 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Yeah. All right? Amen. Verse number 31. Amen. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Amen. That's good. Amen. Palagay ko naman, walang mahirap intindihin dito. Amen. Hindi mo na That's kailangan right. mag-aaral ng Hindi mo kolehiyo. kahit grade 1, maintindihan to eh. You see? So, Amen. ibig sabihin, makikita natin dito ang pundasyon, mga kapatid, sa ating mga asawang, sa ating mga lalaki. Bilang asawang lalaki, we have to make it sure, brethren, na pagdating sa bagay na ito, we are one with our wives. The Yeah, unity amen. ng ating pamilya ay makikip natin even sa ating pagsasama. Amen. You see that? Baka may gusto ko lang bigay ng insights muna dito. Amen. Amen. Sir, alam mo kanina, pinakikinggang kita eh. Hindi talaga po pwede na yung mag-asawa ay magkanya-kanya. Yeah. Yan ang Amen. pinakabuod dyan eh. Kung pinag-isa yan ng Panginoon, mamumuhay yan na magkasama. That's So, mawawala yung idea Yeah. na ito ay magkakaroon ng kanya-kanya. Yeah. So, doon pa lamang ay maliwanag na ang pamumuhay dapat ay naayon dapat sa kung ano ang plano ng Diyos. That's right. So, hindi po pwede at hindi papasok dito dapat yung sinasabing idea ng mundo Yun. na ang mga mag-asawa ay magkaroon ng tinatawag na me time. Kanya-kanya. Oo. Yung me time na yan, yung kanya-kanya, yan yung maglalayo sa'yo para doon sa magandang relasyon mo sa asawa mo eh. Yan. Tama Kasi yan. supposed to be, yung me time nyo ay together yan. Yeah. Together dapat yan ng mag-asawa. Tsaka punto ko nga dyan, Sir Rudy, maganda makita natin dito sa Biblia, yung me time, pinaganda. Oh, yeah. Yung time mo sa pansarili mo, mga asawa lalaki, ay pinaganda. That's Yeah. right. Amen. Pinaganda, pinasarap, pinahayahay. Yun. Bakit? Binigyan ka ng makakasama. Yun nga, yun eh. Ayun yung sinasabi, yung tingnan nyo, yung idea ng me time.
yung me time mo, saan mo ginagamit. Yun. Di ba? Amen. Hahanap ka rin naman ng isang bagay o companion na kung saan doon ka malilibang. Exactly. Oo, binigyan ka na rin naman ng asawa at yung asawang ibinigay sa iyo ng Panginoon, yun yung kagalakan mo. Yeah. Paano mo iiwanan ng panandalian o maghiwalay mo ang sarili mo sa kanya, siya yung kagalakan mo. Yeah. At yun ang yun dapat yung bonding na ng mag-asawa. Yeah. Na Amen. supposed to be, mapag-uusapan na dito kung ano yung magagandang plano, Yeah. yung mga nangyari, at yung mga bagay-bagay na pwede mo nang ipahayag sa iyong asawa katulad ng mga paglalambing mo. Yeah. So, ang mahirap nito ay kasi yung idea ng mundo ay ipapasok natin sa ating tahanan. Amen. Kaya sana wag naman tayong ganun kasi tingnan ninyo. Kapag ganyan ang ating ginawa, yung mga me time, mga kapatid, pinalabnaw lang yan may me time pa. Kaya ang mag-asawa hindi nagkakaroon ng magandang samahan, bunga na nagkakaroon na sila ng gap dahil nandun sa me time na yun. Yeah, that's Nag-i-entertain kasi sila ng ibang bagay maliban sa dapat pagtuunan ay yung kanilang pamilya Yeah. o yung kanilang pagsasama. Amen. So yun doon mo dapat gagamitin yung bagay na yun eh. Yeah. Alam nyo kapatid, lumalabas yung idea ng pag lumalim kasi ng lumalim yung me time na yan, diyan na papasok yung humihingi ng equal right. Mga Yeah, kapatid. totoo yan, totoo yan. Totoo yan. Humihingi na ng iba. Tingnan mo, pag iniwan, bakit? Ang lalaki lang ba ang may kakayanan magtrabaho? Di ba gaganon? Amen. Ikaw lang ba, lalaki, ang may kakayanan o may karapatan sa loob ng tahanan? Yun. So, humihingi ng ganun eh. Yeah. Bakit ka mo nagsimula sa me time? Pero tingnan nyo, sino yung may akda ng ganun na paghingi ng equal right? Yeah. Abay, maliwanag yan at walang iba na may akda niyan, kundi yung kaaway ng Diyos. Yeah. Mga kapatid, Amen. na sa madaling salita, gagamitin niya yung ideology ng mundong ito na siya rin naman tatanggapin natin, gagamitin natin, na hindi natin namamalayan na yung me time natin ay tayo ay napapasama. Yeah. Kaya, Amen. di ba? Kaya tingnan ninyo, yung me time natin. Dati-rati, wala naman talagang me time eh. Kailan lang nagsimula yan? Habang tumatagal, may... Actually, ito na nga lang tag nito. Fellowship na ng pamilya yan Educationally eh. wise, sabihin na natin, secular education, secularly wise, sa pag-aaral. Oh. Kailan lang pinalabas yan? Okay, Pero sa pag-aaral ko pa noon, lalo pa sa inyo. Yeah. Sa panahon sa pag-aaral namin noon, sa sibika at sa kultura. Yun. Amen. Di ba? Itinuturo pa yan sa panahon namin Sa panahon yan, iba na makikita mo sa mga public schools Yun. Yeah. Totoo. Iba na tinuturo eh. Pero sa panahon namin, naabutan ko sa mga batang 90s na, shout out sa inyo. Kami na yung pinakahuling henerasyon na kung saan nakasaksi pa na ang pagtuturo doon sa bagay na yan, talagang ang itinuturo, yung panahon ng mga ninuno, Yeah. na talagang wala tayong maririnig na ganyan. Totoo. Yeah. Tingnan mo, sir, ito, isingit ko lang to. Marami kasing nagme-me time na, sige, wag mo muna, ang idea kasi niya, wag mo muna akong pakialaman ngayon. Oras ko to. Sige kasi me Yeah, time yeah, nga yeah, eh. yeah, yeah, oo. Tingnan mo. Ikaw asawa, dito ka. Ako dito ko. Yeah. Kakausapin ko ngayon. Kahanap ka rin pala ng kausap. Yeah. Tingnan mo, kukuha Amen. ka rin ng kausap eh. Tingnan mo right. yung kakausapin mo. Yung kakausapin mo, yung mga kaibigan mo, kumpare mo, maaaring sa cellphone, o kung sino man yan. Yung iba nga, yung kanyang me time, aalis yan. Pupuntahan niya yun. Yeah. Di ba? Isipin mo, doon sa bagay na yun, pasok na pasok ang Yeah. ang Diablo. Yeah, that's right. Talagang That's right. talagang ayun na yung pagkakataon ng Diablo. Bakit? Kasi kayo na pinag-isa, yun pa yun, nagkalayo kayo. Doon Yeah. papasok yung bagay na yun. Tingnan mo kung sino yung kausap mo sa Yeah. oras na yan. Yung Amen. kausap mo sa oras na yan, mabuti kung matino yan. Hindi na, minado ko. Sa lugar natin, sa amin, sabi ko nga,
Hindi naman ang lugar namin, talagang perpektong lugar. Makita ninyo, ang daming tambay dyan. Yeah. Iiwanan Amen. yung pamilya, makikipag-inuman. Oh. Yeah. Ilagay na natin, mga Kristiyano na tayo. Mhm. Isipin mo, magka-fellowship mo na dapat yung pamilya mo, pero iba pa tuloy ang iyong pe-fellowship. Yun. Yeah. Samantalang yung oras na yan na sana yung oras na inilaan para sa pamilya mo. Yeah. Yan na yung para sa inyo eh. Ano ba naman yung magtimpla ka ng kape, 2 pitchel? Oh, 2 pitchel agad. Bakit? Kasi tatawagin mo yung asawa mo, yung mga anak mo, maglabas ka ng biskwit. Yeah. Oh, di ba? Maganda yon. Yeah, Eh amen. kung may pambili ka pa ng mani, oh. Maputol kita. Gusto ko to sinabi ni Sir Cesar. Oh. Oh. Sabi kasi ni Sir Tito, Sir, pag kanya-kanya na mag-asawa, talagang wala ng harmony yan. Tama. Yeah. Sir, sabi ni Sir Cesar, Sir Tito, wala pong harmony, kundi harm only. Oh, Eksakto. kita mo? Sakto nga. Eksakto. Magandang Oh. prinsipyo yan, Sir Abay, Cesar. totoo yan. Tandaan niyo po yan sa mga Isipin fathers, mo, oh. mga husband. Magandang prinsipyo yan. Alam mo, yan Pag po. nagkanya-kanya, walang harmony, harm only. Oh, Yeah. tingnan mo. Alam mo, makaka-relate talaga dito si Brother Cesar. Yeah, Kasi yeah. tingnan mo, Naniniwala ako dyan. totoo yan. Yeah. Kasi yun yung oras na sana na para sa kanila eh. Yeah, Pero kasi amen. kumuha tuloy ng kumpanyon ng iba, sabi ko nga, mabuti kung yung makakausap mo ay concerned din sa pamilya. Yeah. Pero ang mahirap nito, may ibang agenda. Yeah. Ano po? Yeah. May ibang agenda na kung saan puro pang flesh, puro pang bisyo ang pinag-uusapan. So, kung kumuha ka nga, sabi ko nga, 2 pitchel agad ng kape, Aha. okay na okay. Paupuin mo dyan si Bunso, si pangalawa, si pangatlo, si pang-apat. Yeah. Abay, kung kumuha ka ng mani, abay, pag-usapan mo, Bunso, kamusta naman ang pag-aaral mo? Kamusta naman si ganito? Kamusta yung, marami kang kukumustahin eh. Yeah, Sa yeah. totoo lang eh. Amen. That's Eh, right. ang problema, yung me time mo talagang, sabi ko nga, naging makasarili tayo. Tsaka Yeah. makikita mo, Sir, Oh. wala talaga sa Biblia eh. Yeah, Yeah. wala. There's nothing Amen. in the scripture. Wala naman sinabi talagang ganyan. Wala. oo. There's nothing in the scripture that supports it. Yeah. Totoo. You see, alam mo ba sa Amerika pala sakyan? In fact, sila lang naman nagtatapo dyan Yeah, dito eh. that's right. Amen. Nakakalungkot lang. Salo naman tayo ng salo. Ang mga Yeah. ignoranting Pilipino naman ay salo ng salo. Tama yan. You see, I mean, I'm not putting our country down. I'm not putting our fellow countrymen down. Pero that's how the sin is blinding Yeah. our country, our people. You see, kaya nga dapat mag-take in tayo mga nakakarinig dito. Ituro natin sa iba. Hindi tayo adapt. Mag-a-adapt ka na rin lang. I-adapt mo lang sa salita ng Diyos. That's true. Amen. You see, kaya ko sinasabi yan, Sir Rudy, kasi maliwanag sinasabi ng Biblia. At tayo mga fathers, ang mangunguna yan. Sa totoo lang, let me just share this to you. I don't know kung nanonood si Ma'am kasi may turo siya sa mga nursery. Or sa kinder yata. Yeah. Yeah. May turo siya sa academy. Pero, I love it kapag nag-uusap kami ni Ma'am Yang. Nag-uusap kami ng wife ko na pinag-uusapan namin. Halimbawa, lalo na ngayon, na-assign kami as personal na full-time staff. Isa sa mga masaya, natutuwa ko na pag-uusap namin, patitigas yung pag-uusap namin in a way na ang aming pinag-uusapan ay paano matulungan yung mga kapwa full-time staff na tumibay sa prinsipyo. That's right. You Amen. see, alam Okay. niyo yung pag-uusap, yung bond na meron kami is always the common bond is always for the growth of a person sa salita ng Diyos. Yun, You see, amen. yun sinasabi ko. It's a solid bond. Yan ang sabi ko sa inyo mga kapatid kanina eh. Yan yung ganyan kapag sinabi ng Biblia na husbands, love your wives even as Christ loved the church and gave Amen. Himself for it. No. You see, at saka hindi lang yun. May sasabihin pa natin na, ganun lang, wala man lang yung lalabas o wala man lang yung ganito, ganyan. The purpose is this, fathers. What are you trying to achieve? Yun. Come on. You Amen. see, ano ba ang gusto nating may achieve? Sa pamilya natin, what are we trying to achieve? Is it spiritual or is it carnal? Yeah. Oh, come on. Napaka-importante yan, sir. Ay, yeah. Because if it's carnal, it will always affect the harmony of the family. That's Tandaan niyo po yan. Looking or trying to achieve carnal, you see, mentality or carnal things or worldly things. Okay? Ibig ko sabihin yung, pag sinabi ko worldly, I'm not talking about yung pakikinig ka sa mga music, mga no, that's very basic. Ang sinasabi ko yung pagkakaroon ng filosofiya ng mundo. And trying to adapt the world system.
You see, if that's what you're trying to achieve and that's what you're trying to copy, the pattern for your family, it's always a threat to the harmony of your family. Yeah, that's true. Ma- Amen. malaki yan. Nag-open up tayo ng window para ang Diablo pasukin yung pamilya natin para masira yung pagkakaisa ng pamilya That's natin. right. Amen. That's You see right. that? Kaya ko nga sinasabi sa inyo mga kapatid, napaka-importante ito. Tingnan niyo po maigi. Katulad sinasabi ko sa inyo, pinag-uusapan natin, sinasabi mo, Sir Rudy. Wala sa Biblia ito eh. You see? Na. In fact, sa Biblia, makikita natin, babasahin ako mamaya dito sa Biblia, pero makikita po natin sa Biblia, mga kapatid, na talaga dahil sa katigasan ng ulo ng Yeah. tao. Yun. Amen. Kasi Amen. kaya pinapahintulutan minsan ng Diyos mangyari ang isang bagay. Sige, gusto mo yan? O sige, ito gagawin mo. Ganito ang mangyayari dyan. Pero tandaan mo, hindi ako para dyan. Yeah. That's right. Kaya lang nagkaroon ng ganyan dahil sa katigasan ng ulo mo para sa mga king, sa panahon ng mga That's right. Israelites. You see, sa panahon ng mga Israelites, anong meron doon sa panahon ng mga Israelites? Ayaw na nila sa pauungunan ng Diyos sa kanila. Kaya ano nangyari? Okay, gusto nyo nahigit sila sa mga ibang nation na may hari? Okay, bigyan ko sa inyo hari. Pero ito yung mga disadvantages niya. Yeah, You see? amen. But yan, akalain mo, tigas ng ulo ng tao, ng Israelites. You see, ano pa nangyari doon? During that time, pinili pa rin nila yun kahit may disadvantages na. Tinuloy pa rin nila. Yeah, Tinuloy pa rin amen. nila. The same thing, mga kapatid. Kaya papaya may babasahin mo ako dyan. Sir Noel, baka may gusto ko sabihin dyan. Amen. Maraming salamat, Sir Jow at Sir Rudy. At alam niyo po, napakagandang usapin talaga yung magkaroon tayo ng maayos na pagsasamahan sa loob ng ating tahanan. At alam niyo po, mga kapatid, wala pong mag-asawa na hindi nagkaroon ng problema, Sir Rudy. Amen. At yan talaga ay kalakip na yan. Kalakip na ng buhay, pag-aasawa yan. Sabi nga ng lolo ko ang pag-aasawa ay hindi laging yakapan, Sir Rudy. That's right, At brother. talagang alam nyo, napakahirap talaga na mapanatili yung maayos na pagsasamahan sa loob ng tahanan, Sir Rudy, kapag tayo ay gumawa ng sarili nating pamamaraan. Yeah. At hindi natin sinunod yung programa ng Diyos na kung saan ang bawat isa sa atin ay mayroong nang nakaatang na tungkulin sa loob ng tahanan. That's Pero alam right. niyo po, mga kapatid, minsan po ay nagkakaroon tayo ng problema dahil hindi po natin alam kung ano po ang solusyon ng problema at bakit tayo may problema. Ano po? Natandaan po natin na ang pamilya ay itinayo ng Diyos. No? Amen. At may layunin lagi ang mayroon talagang nanggugulo sa loob ng tahanan. At yun ay yung kaaway ng Diyos. At Yan. malalaman na makikita natin na Brother Rudy yung kahalagaan ng ating church pagdating sa ating pagdating na mapanatili natin yung maayos na pagsasamahan sa loob ng tahanan. Dahil ako'y naniniwala na sa loob ng sa loob ng church ay itinuturo na ang salita ng Diyos upang ang bawat asawang babae at asawang lalaki ay magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaisa. Yun. At Amen. dapat yun yung ating isang pamantayan lamang na kung ano yung inuutos sa atin ng Diyos ay dapat yun yung ating gagawin. Kasi alam nyo, nagkaroon lang, nagkakagulo-gulo lang ang mga problema at sa loob ng tahanan, Sir Rudy, Sir Jow. Simula nung lumabas na yung television na yan Yun. No? Sige. Na kung saan dami-dami mga artista na talagang minsan kasi ay nagkakaroon tayo ng panahon na gugulin natin yung ating oras sa mga bagay na hindi naman kailangan. Na Yeah. instead na mag-usap na lang, magkwentuhan na lang, ay talagang inaano pa sa, lalo na yung telenovela, Oh. alam, galit na galit. Minsan pag yung sa bahay na nakikinig sila, nanonood sila ng drama, yan yung umpisa ng kaguluhan sa loob ng tahanan Yung minsan yung drama na pinapanood mo, minsan hindi mo namamalayan na na-adapt mo na. Yun. No, na-adapt mo na. At lalo dumating ang telebisyon, di ba? At dumating na rin yung cellphone. Mas lumala. Mas lumala, mga kapatid, na kung saan, itong mga bagay naman na ito ay hindi naman masama, mga kapatid. Ngunit kung marunong tayong gumamit
sa tamang paggamit ng mga bagay na ito ay mabuti naman. Kanya lang minsan, mga kapatid, ay pagdating ng kaguluhan sa loob ng tahanan ay hindi na natin alam ang solusyon. No? Yo. At hindi na natin ang solusyon. Kaya nga minsan, yung sinasabi mo Sir Rudy, Sir Jow, na me time ay talagang hindi yun yung solusyon. Kundi ang solusyon talaga ay ang salita ng Diyos. Dapat God time ka. Diba? Dapat makipag-usap ka sa Diyos. Pag may problema tayo sa loob ng tahanan, alam nyo, walang pinakamagandang maging kaugalian natin, mga tatay, mga leaders ng tahanan, kundi mapanalanginin. Amen. Mapanalanginin. Dapat tayo ang nangunguna pagdating sa pakikipag-usap sa Diyos, lalong-lalo na kapag meron tayong problemang kinaharap. Alam niyo po, ang problema talagang andyan dyan lagi yan eh. Bago lagi yan. Kalakip ng buhay natin ay problema. Ngunit kung hindi natin alam kung papaano natin bibigyan ng solusyon ang mga problema, ang mga kahirapan sa ating buhay, bakit nagkakaroon ng pagkakahiwalay, Brother Rudy? Dahil sa kahirapan minsan na nakikita natin na ang hirap naman ng buhay. Hindi natin alam na minsan inaalaw ng Panginoon yon na maranasan natin para lalo pa tayong kumapit sa Diyos. Yun, No? amen. Lalo pa natin bigyan siya ng... Kaya nga pag nahihirapan ng mag-asawa, anong unang-unang naiisipan ng mag-asawa? Pupunta sa nanay. Totoo, pupunta sa nanay yan. At hindi natin, minsan yung konsididorang nanay naman, ay talagang bibigyan ng pabor yung anak. Diba? Imbis na payuhan, no? Payuhan na dapat manalangin kayo, anak, ganito. Minsan talagang minsan ididiin pa talaga yung asawang lalaki. No? Kaya nga, mga kapatid, sa larangan ng pag-aasawa, mga kapatid, hindi yan pagandahang lalaki. Amen. Hindi rin yan makukuha natin sa meron ka ng matatag na hanap buhay, mayroon ka ng mayroon ka ng bahay, meron kang nakalaan na pera, mga alam nyo minsan nakakatawa no? Nakakatawa yung basihan ng pag-aasawa ay yung mga bagay na yan. Totoo yan, sir. Amen. Yan ang palasak na nangyayari. Palasak kaya nga bakit wala ba tayong Diyos? Diba? Wala ba tayong Diyos? Kaya nga napakaganda ang programa ng ating church na unahin muna natin ang Diyos. No? Kaya nga yung mga bagay na yan ay karagdagan, idadagdag na lang yan ng Diyos. Kaya nga anuman ang problema, anuman ang kahirapan na ating nararanasan sa loob ng ating tahanan, mga tandaan nyo, mga kapwa ko, ama ng tahanan, huwag po tayong hihiwalay sa Diyos. Kundi, gumapit tayo sa Diyos, ipanalangin natin, at hayaan mo ang Diyos ang siyang humipo sa pagsasamahan natin sa loob ng tahanan. Wala pong pinagsama ang Diyos na gustong paghiwalayin. No? Laging, sabi nga, till death do us part. Rudy? Tama. Till death do us part. Minsan kasi, pag may problema, mabilis sa solusyon natin. Sige, bumalik ka na doon sa magulang mo. Tama. Amen. Hindi naman yun ang solusyon. Mga kapatid, lagi natin kukonsultuhin. Kaya nga napakaganda na lagi tayong nasa loob na lagi tayong dadalo sa gawain, huwag tayong magpapaliban, dahil mamimiss natin yung mga katuruan na magbumula sa salita ng Diyos kung paano natin magkaroon ng paano natin mapagkaisa ang ating pamilya, paano natin magpagkasundo ang mga bagay-bagay na ating kinaharap na problema sa loob ng ating tahanan. Kaya nga, dapat tayo mga kapwa na ko, ang ama ng tahanan, dapat tayo yung matibay. No? Tayo ay matibay na pumasan ng mga ganyang uri ng problema, ganyang uri ng pagsubok. Lagi lang natin tatandaan, mga kapatid, na huwag tayong ma-defocus sa sistema ng sanglibutang ito.
kundi lagi tayong makikipag-connect sa Diyos. Dahil yun lamang talaga ang solusyon. Diyos lang ang solusyon eh. Di ba? Lahat naman ng bagay ay may kinalaman dyan ay Diyos. Yeah. Kaya nga, kung tayo mga tatay, no? Mga ina ng tahanan ay gumawa ng sarili nating pamamaraan, labas sa pamamaraan ng Diyos, magkakaroon ng kaguluhan. Amen. At That's yun right. ay napakahirap, That's right. mga kapatid, na kapag ando doon na tayo sa ando doon na tayo sa kalagayan ng kaguluhan, mga kapatid, yung hindi natin alam ang ating ginagawa. That's right. No? Parang isang sundalo yan eh. Minani-mani niya lang yung training, dinaya niya ang training, tapos nung napa-enkwentro, napalaban, hindi alam kung paano papuputokin ng baril. Oh. No? Hindi niya alam kung paano niya harapin ang kalaban. Yun. Alam niya kaya nga napakaganda rito sa ating church na talagang nakafocus talaga sa pamilya. Bakit? Dahil talagang ang pamilya ay talagang doon talaga yung yun talaga yung pinagsama ng Diyos na huwag paghiwalayin. Kaya nga ano man ang mangyari, talagang tinuturuan tayo na mahalin natin ang ating asawa. Yeah. Tulad Amen. ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Maraming salamat sa Sir Jow. Alam niyo, sir, ito kasi ay napaka-importante dyan. Pinagsama ng Diyos eh. Ito isa sa mga pinakamagandang mailagay po natin sa isipan po natin. No? Fathers, wag po natin expect na porket pinag-isa tayo ng Diyos. Sabi ko nga before, di ba? Pinag-usapan natin before, may kanya-kanya tayong Yeah. personality. Yeah. Because of the sin, it Yeah. is the sin that takes away our harmony. Tama Oh, yan. Amen. Ilagay niyo po sa isipan niya para sa ating mga fathers. It's because of the sin. Okay? Yung kasalanan po, naging kadahilanan para mawalan tayo ng harmony. Unang-una saan? Harmony sa Diyos. Yeah, amen. Ang ganda ng relasyon dati Amen. ng tao at Diyos eh. Yeah, that's true. You see? Ang Amen. ganda. You see? For well we dwelling together talaga. Yeah. You see? Magkasama sila ni Adam and then, but yet, here comes the sin. Yeah. Okay? Dahil sa kasalanan, yun ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. That's Amen. Kaya nga nawalan tayo ng harmony sa Diyos eh. Nawala tayo. Yung nature na Diyos na nasa sa atin, yun ang pilit na binabalik ng Diyos. Yo. You see? Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Na kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, it's because of the sin. So what we are trying to do here is to avoid, ito dapat po natin ilagay sa isipan natin. What we're trying to do is to avoid the sin that will cause disharmony. Yeah. Amen. Or that will disharmonize our family. That will disharmonize our marriage. Yeah, amen. You see, that will disharmonize our unity. Yo. Yeah. Yan po Amen. yung dapat natin iwasan. Pero tingnan niyo po mga kapatid, ito po yung dapat natin. Kaya nga dapat sa mga fathers, husbands, ito po yung dapat na maging mapagbantay tayo sa ating pong pamilya. Yes, sir. Yung pumasok ang kasalanan. Yeah. You see, amen. balik tayo sa pinakapagsisimula, sa pundasyon. Sana simula sa mag-asawa. Yeah. Amen. You see, Yo. tingnan niyo po, dito sa Matthew chapter 19. Okay? Matthew chapter 19, verse number 3. Sabi dito, the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying, ang Pharisees, kinakausap ang Panginoon Jesucristo, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Mhm. Ito yung paborito. Come on. In fact, di ako nagkakamali, naipasa na yata ito eh. Sa Senado, parang may nabasa kasi ako eh, sa mga nandiyan dyan. Okay? Now, tingnan niyo po mga kapatid. Okay? Maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia dito. Sabi po ng Biblia, now, and he answered and said unto them, have ye not read that which made them at the beginning? Mhm. Tingnan niyo po Amen. have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? Tingnan niyo po paano sinimulan ng Panginoon Jesucristo to. Napakatalino talaga ng Panginoon Jesucristo. Amen. You see, pinakita niya muna, sabi niya, hindi niyo ba nabasa na yung gumawa sa kanila sa simula, Yo. Amen. bilang lalaki, ginawa sila sa simula, ginawa silang lalaki at babae. Pinakita muna dito sa mga kinulangan ng pag-iisip ng mga Pariseo at Saduceo. O itong mga Pharisees na nandito, pinakita muna sa kanila
na pinakita, sinimulan pakita sa kanila, ginawa ko yan sila nang hindi sila parehas. Nakuha mo yung punto, Sir Rudy, Sir Noel? Amen. Yeah, Ginawa amen. ko silang lalaki at babae. Kung iintindi mo maigi, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, hindi nyo malabasa, na sa simula, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae. Yun. Amen. Sinasabi niya lang dito na dapat nilang maunawaan, hindi yan magkaparehas. Yeah. That's right. Magkaiba yan. Yeah. You see? Therefore, in other words, merong hindi yan pagkakasunduan, pagkakaparehasan. Kasi nga, lalaki at saka babae yan. Oh, yan. Amen. Okay? And verse number 5. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave unto his wife, and they twain shall be one flesh. Hindi nyo ba nabasa yun? Yun yung sinabi at the beginning. Sabi niya dito, and wherefore, they are no more twain. You see? Yo. But one flesh. Alam mo, dapat maintindihan natin to, sir. You see? Yung pinagsama ng Diyos na male and female, magkaiba. Yeah. Yes, amen. Magkaibang personality yan. Lalaki yan at saka babae. Yeah. Amen. You see that? Now, tinan nyo po mga kapatid, no? Kaya nga sinasabi po dito, and they twain, twain, dalawa eh. Dalawa. Mm. Amen. Dalawang magkaibang personalidad shall be one flesh. Mhm. You see? Kaya nga sabi sa verse 6, wherefore they are no more twain, but one flesh. Amen. What there, Amen. piniriudan yan sa Rudy ha, piniriudan. Mm. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Amen. You see? Oh, amen. So, wala sino pa pwede makapaglagay ng pagkapahiwalay dito. Let not man, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia dito, mga kapatid. Amen. Wala pong mahirap intindihin dito. Pag sinabi natin put asunder, to place in between. Yeah. Amen. That's right. To place room between, that is part, ibig sabihin, paghiwalayin, to go away. Aha. Okay? Walang sino bang tao, what therefore, God, ano bang pinagsama ng Diyos? Wala nawang tao ang magpapahiwalay. You see? Amen. Ito maganda, verse number 7. Sabi dito, pero pinakita dito ng Diyos kung gaano ang tibay ng unity. Yeah, You see, the amen. author of unity is the Creator. Therefore, at sino bang pinagsama, ang may karapatan lang, ang may authority lang dyan, ay ang Diyos. Yeah. Amen. Okay? Verse 7. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? He saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning, it was not so. Amen. Aha. Bakit Amen. na pahintulutan mangyari yun? Because of the hardness of your heart. Yeah. Mga kapatid, intindihin niyo po maigi ito. Hindi ibig sabihin dito sinusuportahan ng Biblia ang, Yeah. ang divorce. Yeah. Yeah. No, iba yung, the Bible has something to say about divorce, but the Bible doesn't support divorce. Yeah. Amen. That's You see, true. ano yung sinasabi na nasusulat mo sa Biblia? Because of the hardness of your heart. Mhm. You see, kaya nga sabi ko kanina, parehas dun sa sitwasyon niya ng mga Hudyo nung mga Israelites, so inayawan na nila ang pagkukula sa kanila ng Diyos. Yeah. Amen. You see, kaya ano nangyari mga kapatid? Yan po ang nangyari. Yeah. Okay, sige, gusto nyo ng hari na iba, gusto nyo ng taong hari, yan ang mangyayari sa inyo. You see, saan sila dinala? Ayun, anong dulo? Divided kingdom. Wow. That's true. Amen. Napakaliwanag dito. Sir Rudy, Sir Noel. Yes, amen. Walang tapon ito, mga kapatid. Amen. O ngayon, ito, dahil sa katigasan din ang ulo nila. Okay, matigas ang ulo nyo? O sige, anong dulo niyan? Mhm. Because of the hardness of your heart, pag-iiwalayin nyo. Right. You see, okay, gusto, yan ang gusto yung mga matigas ang ulo nyo. O sige. Mm. Ngayon, ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin doon na sinasabi ni Moses, oh sige, gumawa kayo ng daan, gusto nyo pala maghiwalay. Di sige, maghiwalay kayo. Mm. No, hindi. Gawin nyo yan kung gusto nyo maghiwalay. Pero tandaan nyo, at the beginning, it Yeah. was not so. Yan. Amen. Yeah, amen. Hindi yan ganyan sinimula ng Diyos. Yeah. Kung iintindihin nyo sa may intellectual na pangunawa, pinapakita lang ng Panginoon Jesucristo dito na ang dulo nyo na paghiwalay ay kontra sa sinabi ng Diyos sa taas. Sa Yeah. verse number 6, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Sino yung magre-written bill of divorce? Man. So makita nyo, kontra Yeah. sa inakdaan ng Diyos
Therefore, anong aasahan nyo sa dulo niyan? Ay talagang maghiwalay kayo at hindi kailanman para sa ikabubuti ninyo. Yeah, amen. Yeah, that's right. Kumbaga, parang ano, ang labas na ito, parang pinagbigyan yung katigas. Sige, matigas Yeah. ulo mo. Sige. Bahala ka. Matigas ulo mo eh. Kasi, ang pinaka nakakatakot, hindi yung sabi ko nga yan sa mga young people eh. Ang pinaka nakakatakot na bibitawan ng magulang mo sa iyo na salita, hindi yung lumayas ka. Hindi yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot, pag sinabi ng magulang mo, bahala na ang Diyos sa'yo. Doon ka matakot. Amen. Kasi pag sinabi na ng magulang mo na bahala ang Diyos sa'yo, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Yeah, amen. Amen. You see? Kaya ko lang sinasabi yan, parehas din yan dito, Sir Rudy, Sir Yeah. Noel. Pagka kinontra mo na kung ano yung inakda ng Diyos, Yeah. na ito yung dapat na mangyayari, at kaya nga maliwanag sinabi ng Panginoon Kristo eh, at the beginning, it was not so. Amen. Amen. That's true. You see, kung sa panimula, hindi yan dinisenyo ng Diyos, tas gagawa ka ng sarili mong paraan, and the honest truth here is that, tingnan nyo naman, kung titingnan nyo maigi mga kapatid, anong kaso? Yeah. Amen. You see, puro lust of the flesh. Kaya tingnan nyo, kasalanan at dahilan eh. Mm-hmm. You see, That's kaya yan true. yung hindi natin binibigyan ng room. Yan yung dapat sa verse number 6, na let not man put asunder. Yeah. We should not allow the sin to make place, room Yeah, between amen. our marriages. Yeah. Between the husband and the wife. You see, kaya po sinasabi yan, because that always causes the disharmony of the family. Saan nagsisimula? Okay, ilagay natin. You see, pinag-isa tayo na Diyos spiritually. Yeah. Ilagay niyo po kagad sa isipan niyo. Ito po ang pinaka hindi magandang tag nito. Yung pinaka hindi magandang pang-unawa, mga kapatid. You're always aiming na magkasundo tayo emotionally Yeah. and not spiritually. Right. Amen. Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi mo pwedeng puwersahin na magkaisa yan. Yeah. Bakit? Emotion changes, pero the Yeah. spiritual na nagsisimula yan, galing Yes, sa Diyos, sir. the spiritual life should be based sa salita po ng Diyos. Saan Yeah, nakabase ang amen. emotion? Sa puso. Yeah. Heart is the seat of all affections. Yeah. Yo, That's amen. true. And heart is deceitful above all things. Yes, Yes. sir. That's right. Pero yung spiritual, mga kapatid, pag pinag-usapan natin yung spiritual union ng mag-asawa, ito yun, your union in the Word of God. Yeah, that's true. Amen. You see, kaya yung sinasabi ko palagi, ito, in fact, up until this time, marami pong mga adults ang hindi makaintindi yan. Yeah. You see, lalo na, baka may mga nagtatanong po sa inyo, lalo na, paano kaya yun na dito sa atin, di ba, ang mag-aasawa natin dito, 3 months, di ba? Halimbawa, maliligaw ako, kay Mamiya, okay. Sabi ako kay Pastor, ganito, design kayo, liligaw, si Maki, ligaw na, ganito, ganyan. O yan, pinakasariwa eh. Oo. Pinakasariwa. Tama. Maliligaw, kakasal na sila sa December. Amen. Kailan na naligaw? Noong siya ay noong siya ay nag-decide na mag-asawa. Amen. Okay? Amen. Okay, ito na si Sister, shout out, si Sister Marial. Okay, diyan na, sinagot na siya. Yeah, amen. What are the next step? 3 months preparation para sa marriage. Amen. Ang tanong ngayon, magkakakilala na ba sila doon? Kaya ako binibigay sa inyo ito, mga kapatid, para mawala kayo sa carnal na isip ninyo. Makinig kayo na maigi. Amen. Tingnan nyo maigi, mga kapatid. Okay? If you are aiming for the emotional attachment, wala kang makukuha doon. That's Amen. right. That's right. Because the connection of the husband and wives, biblically, should be spiritually connected. Right. Amen. Kaya lagi kong sinasabi sa akin yan eh. Ako, pagsasabihin niyo ako, ginaya ko yan, natutunan ko yan kay Pastor Hill. Bakit niya sinasabing I love you kay Ma'am Lerma? Mm-hmm. Bakit? Sinabi niya sa pulpit, if you can Yeah. still remember it. Amen. Bakit ko sinasabing I love you? Si Lerma, sabi niya. Bakit? Because God commanded me to love her. Yes, sir. That's Amen. You see, yan nga sinasabi ko, Sir Rudy, Sir Noel, etong nakakalungkot. Yan yung sinasabi ko, halimbawa, kay Maki, tsaka kay ikakasal sila ngayon. Kita, ako personally, sir, ikaw, sir, Yeah. you're the witness, Sir Noel. Nakikita mo yan, I hope. Tingnan nyo, mga kapatid, ang sinasabi nga namin parati dyan, na nag-uusap kami ni Pastor Hill, kitang-kita namin ang kanilang spirituality ng kanilang courtship. Mm-hmm. Amen.
Yes, of course, the emotion will be there. Yeah. Pero nangingibabaw sa kanila yung spiritual connection. Anong nagtagpo sa kanila? Ministry. Amen. Yun. Ang nagbigay ng attraction sa kanila ay yung ginagawa nila para sa Diyos. That's Amen. And right. take note, Sir Rudy, Sir Noel, pinag-usapan natin, pinakita namin dito sa inyo na si Joshua, saan sila harmonized ng kanilang pamilya in serving the Lord. Oh, Yeah, amen. Nakikita nyo, minsan kasi inilalabas natin kasi concerned kayo masyado na, paano kaya yan sila naging connected, no? Paano kaya nila nakilala? Yan ang sinasabi namin palagi dito, mga kapatid. Pagka ang attitude mo sa simbahan ay hindi totoo, yung sinasabi ko sa inyo, Amen. delikado yan. Kaya nga sinasabi rin namin, team preparation nandiyan dyan, lagi ko sinasabi ito. Pagka yung isang tao na i-consider mo ay walang ginagawa para sa Panginoon, delikado ka dyan. Amen. Yo. Mark That's my right. word. Kung walang appeal yan, dyan yung sinasabi ko. Bakit? Sa ministry, may lalabas ng ministry ang totoo mong pagkatao. Tama yan. Yun. You Tama see, yan. may ilalabas ng ministry. Hindi mo pwede yung pikiin ng ministry. Kaya pagka nasa ministry ka, tapos ang dami mo pa rin tanong sa standard, ako sa'yo, maupo ka muna. Yeah, Maupo ka amen. muna, makinig ka muna. Ano ka muna ulit sa Panginoon? Maging honest ka muna. Na kaya ko Amen. sinasabi yan, sa mag-asawa, we are after the spiritual connection. Yeah, amen. You see? Bagamat tayo ay nilikha by flesh, pero tayo'y pinag-isa na Diyos. Yeah. Amen. Amen. You see, sabi kaya maliwanag sinabi ng Biblia, walang karapatan ang tao mag-set ng pagkahiwalay. Yeah. Na kaya kung sinasabi yan, katulad yan, iset aside nyo yung emotional attachment pagdating sa bagay. Nandiyan lang ang emotion, hindi naman mawawala yan eh. Oh. Tao tayo, pero hindi mo pwedeng gamitin yan na basihan Amen. para kayo ay maging harmonized ng iyong asawa. No, pupunta ka palagi sa Diyos. Pupunta ka palagi dito sa Biblia. Spiritual pa rin ang aatupagin mo. Maging connected kayo spiritually. Kaya nga tayong mga asawang lalaki, trabaho natin na laging ibigay sa ating asawa ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Yan ang sinasabi ko. Na minsan, yan ang kinatatamaran natin. At Amen. inaasa na lang natin na nagsisimba naman tayo, nakakapakinig naman kay Pastor, andyan naman yung mga programa na simba. No! You have to discuss it personally to your wife. Yeah. Amen. Amen. Yan yung kinatatamaran natin. Kaya nga tingnan nyo mga kapatid, saan kayo, whether we accept it or not, mga lalaki tayo, tanggapin natin ang katotohanan, saan tayo malabnaw na nagkakasundo ng ating mga asawa? Come on. Saan malabnaw ang pagkakasundo nyo? Pagdating sa bagay, pwede pa kayo magkasundo sa bahay. Yeah. Okay, Amen. ganito gawin natin dito. Pero pagdating na sa salita ng Diyos, pagdidisiplina sa mga anak, banggaan na yan. Yeah, that's right. Bakit banggaan na yan? Kasi may kinalaman na yung salita ng Diyos eh. Yeah. Yan. Amen. That's Amen. true. You Amen. see that? Naintindihan niyo po yung pinag-uusapan natin dito. Na kaya ko sinasabi yan mga kapatid sa bawat isa sa atin, para maging malinaw sa isip natin. Inuulit ko, para maging malinaw. Sa atin, tayo ang pundasyon nito eh. Lalaki, mga husbands, tayo at ang ating mga asawa, tayo ang pundasyon ng harmony ng family. Amen. That's right. To Amen. keep the harmony of the family, i-keep natin sa marriage natin yung harmony. Paano natin gagawin yan? Balik tayo sa sinasabi ng Biblia. Bumalik tayo doon sa salita ng Diyos. We've got to make it sure na ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng salita ng Diyos ay mayaman sa pagsasama natin. Kung sa pagsasama natin ng ating asawa, walang kontrahan, wala kang maaasahan na kontrahan sa pamilya. That's true. Amen. Pero pag sa atin pa lang, may kontrahan na. Isipin mo na, may kontrahan na sa pamilya. Amen. Amen. That's right. Reality brother. ba yun, Sir Rudy? That's Sir right, Noel? my It's brother. reality. Totoo yan. It's reality. Kaya nga tanggapin natin ito mga kapatid. I-set aside nyo. Ang marriage natin mga kapatid, pinag-isa tayo spiritually. Yeah. Not emotionally, but Yeah. spiritually. Amen. Spiritual ang pagsasama sa atin ng Diyos. Huwag nyo haluan ng emosyon. Ang Amen. emosyon nagde-develop. Dapat ang emotion natin, sir, driven by our conviction. Yun. Amen. Amen. Walang masama eh. That's true. Alam nyo kung bakit napapasama, Sir Rudy, Sir Noel? Napapagibabaw ang emotion kesa sa conviction. Tama yan. That's Tama right, my yan. brother. It Yeah. should be conviction. Ito yan, oh. It should be conviction over the emotion. Ganyan dapat. Yeah, amen. You see,
Hindi yung emotion lang lagi. Emotion. Yeah. Hindi mo man lang Amen. inisip kung ano yung nararamdaman ko. Yun. Ganun din. Kaya shout out din po sa inyo mga asawang babae. Yan. Pagka may ganyan pa kayong kaisipan, mga kapatid, dito tayo sa salita ng Diyos. Yeah. Sumunod kayo sa ipinag-uutos sa Biblia. Tama Kung yan. ginagampanan ng aming mga asawang lalaki, ang bagay po na ito, sumunod kayo. Yeah. Amen. Totoo I'm yan. encouraging you to obey it. It doesn't Yes, matter, sir. sabi ko nga, it doesn't matter gaano ka nakatagal ng Kristiyano, sundin Yeah. mo. Sundin mo kasi Amen. I guarantee you, kung sino man may mananagot, kami yun. Tama yan. Hindi naman Amen. kayo. Tama yan. Tama Kami yan. yun. At kung alam naman ng Diyos na ipapahamak namin kayo, tatanggalin nila kami sa Yeah. sa inyo para kayo ay mapahamak. Yes, sir. Amen. That's right. Amen. Hindi pa hitulutan ng Diyos na madamay kayo kasi kayo naman din ay mahal ng Diyos. Yeah. Anak din kayo ng Diyos. Tama Puprotektahan din kayo. Kaya kung hindi kami sumusunod at willing kayo sumunod, kami ang tatanggalin. Tama Pero yan. mag-ingat din kayo, kung kayo naman ay hindi sumusunod at pumapalag na bagkos kami na ngayon ay sumusunod sa Diyos, mag-ingat din kayo. Tatanggalin din kayo. Hindi natin alam. Totoo yan. You see? The wicked are cut off the earth. Yes, sir. Hindi. Alam niyo po yan, sinasabi ko po sa inyo, para mapagtibay natin yung harmony sa ating mag-asawa. Amen. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung mga bata, anong tinuturo natin sa mga bata? Lalong-lalo na kung ang mga anak nyo ay may edad na. Halimbawa sa inyo, sir, may edad na yung mga anak nyo. Amen. Yeah. Oo. You see? Magiging asawang babae, magiging asawang lalaki. You see? Amen. Ibig ko sabihin, That's true. ano ba i-impart natin sa kanila? Yan. Isang question lang sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Dadalhin na yan ang anak ninyo habang buhay. That's true. Amen. I guarantee you that. Mag-ingat po tayo sa bagay po na yan. Kaya mga kapatid, instead na questionin natin ang salita ng Diyos, balikan natin yung prinsipyo, yung pundasyon. Pinag-isa tayo ng Diyos. Husbands, this is for our episode. We have to make it sure that we are keeping the harmony of our family. Sa paano pamamaraan, we are keeping the harmony of our marriage. Yeah, that's right. Amen. Dapat sa atin palang Amen. mag-asawa. Amen. Dapat nag-i-strive tayo. Kaya sabi ko nga kanina, pinakahuli ko lang sasabihin sa inyo, fathers, I would like to encourage you, gisingin po ninyo ang sarili ninyo. Amen. Huwag kayong magpa-relax-relax doon Amen. sa responsibility na at huwag nyo lang iasa sa simbahan, huwag nyo Yeah. lang iasa sa mga programa. Dapat kayo mismo ay may personal na pag-uusap ng asawa ninyo. At muli mong ibabalik sa kanya, okay, maliwanag ba sa iyo tinabi ng Biblia? Yan yung sinasabi natin kanina eh. Diyan mo Yes. lagay yung me time mo. That's right. Amen. Pag me time, kayong dalawa. Dapat. Amen. Na ano sasabihin mo? Ano, kamusta sa iyo yung preaching? Oh. Amen. Maliwanag ba yung preaching? Maganda ba yung ganito? Anong masasabi mo doon sa ano? You see, sabi ko nga sa inyo, fathers come on, let's be honest. We are guilty of this. Yes, sir. Amen. Sa buong isang linggo, ilang beses mo ginawa yon? Mhm. Napakasimple lang. Amen. Yun. You see? Kaya again, sa marriage, ang pinaka-importante, sa marriage muna. Yeah. Sa pagsasama muna natin. Yeah. Tandaan po Amen. natin, pinagsama tayo ng Diyos spiritually. Yeah. Our union is being spiritually motivated. It is spiritually motivated. Yeah. You see, Mm. the foundation of our union is spiritual and not emotional. Mhm. Ilagay niyo po sa isip niyo po yan. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, para maging maliwanag sa inyo ang bagay po na ito. Yeah. Kasi, fathers, husbands, dapat na pangunahin natin ang gawin nating pangunahin at pangunahan natin Yeah. ang pagkikip ng harmony sa marriage natin, then it will extend to our family. Yes. Gusto sir. natin makip yung harmony ng family, keep the harmony of your marriage. Amen. Paano natin gagawin Amen. yan? Sundin natin yung sinasabi po ng Biblia. Amen. Amen. You see, we should be one with our wife spiritually and not emotionally. Yeah. Amen. Napaka-importante. Kasi That's tinan nyo, true. subukan nyo lang. Ito rin, I would like to challenge sa mga mothers at sa mga wives Yeah. na nanonood. Yeah. Subukan nyo makiisa sa spiritual sa inyong Yun. mga asawa. Bago Tama nyo yan. kontrahin, subukan nyo munang makiisa. Tama yan. Nasubukan nyo munang makiisa. Because you cannot deny the truth na lahat ng pagpapala na meron kayo, nadadaan diyan sa pagpapasakop nyo, sa spiritual na stand ng asawa ninyo. That's right. Amen. That's the right. truth. Amen. Tanggapin natin ang katotohanan yan. Alright? Magwawakas muna tayo dyan. Sir Noel, last encouraging Amen. words. So, talagang napakaganda yung talakayan natin ngayong tanghaling ito, no? At kasama po natin ang ating mahal na pastor Yeah. sa programa natin ito. Amen. At
salamat sa Panginoon na kahit po ako personally ay natututo ako. No? Natututo ako sa programang ito. At hindi po kami rito perpekto. No? Hindi po kami perpektong ama ng tahanan. Ngunit sa biyaya ng Panginoon ay gusto namin maging isang magandang halimbawa sa mga kapwa nating tatay. At alam niyo mga kapatid, salamat na lang sa Panginoon na mayroong programang ito. Salamat na lang sa Panginoon na meron tayong church na kung saan ay talagang ang layunin ay pagsamahin ng ang mag-asawa ng maayos at hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. At tulad nga lang sinasabi ko, kung wala ako rito sa church, Brother Rudy, Yes. matagal nang watak-watak ang aking pamilya. Kaya That's right. mga kapwa kong ama ng tahanan, bigyan natin ng pangunahing pagpapahalaga ang ating iglesia. Dahil dito lamang natin masusumpungan ang solusyon sa problema na kinaharap natin sa loob ng ating tahanan. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay nagkakasama-sama sa programang ito. At sa muling pagkakataon, sa susunod na Biyernes ay niimbitahan ko muli kayo na mag-monitor, no, ng programang ito para lalo pa tayong magkaroon ng pagkakasundo-sundo at maayos na pagsasama sa loob ng tahanan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Sir Rudy. Okay. Mga kapatid, patuloy ko pong laging sinasabi sa inyo, yung me time ay wag na nating gawin yon. Laging our time dapat. Yeah, amen. Our time, walang me time. Dahil sabi nga ng Panginoon, hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Yeah. Kaya ang ibinigay sa atin ay ating asawa. Amen. Okay, hindi po kaibigan, hindi cellphone ang ibinigay ng Panginoon. that's right. Kaya yung me time natin, mga kapatid, gamitin natin kasama ang ating asawa. Amen. Okay? Kasi tanda na, binigay ng Panginoon sa lalaki ang isang babae na kanyang asawa sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang magpapasaya at magiging kasagutan para sa isang lalaki. Amen. Kaya nga, walang me time, mga kapatid. Wala. Our time. Our time. Yan ang pinakamaganda. Our time. Amen. Okay, salamat sa inyo at God bless you. Amen. 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 Muli maraming salamat po sa lahat na subaybay. North, South, East, and West corners. North, South, East, and West corner, thank you for joining us. Thank you for being with us. And I believe na talagang pinamuli na naman tayong pinagtibay sa mga katatayan dyan, sa mga lahat asawa lalaki. Amen. Muli na naman tayong pinagtibay ng salita ng Diyos at muli na naman tayong pinalago ng salita ng Diyos mula sa prinsipyo ng ating mga natututunan. Tandaan po natin, sabi nga ng ating pastor, sabi niya dito kanina, wait for it this coming Sunday. Makita ko kanina, binanggit ni, don't miss it this coming Sunday. Yan, amen. Kaya napakaganda nitong akalain niyo po ay pati ang ating mga pastor po ay kasama po natin dito. You see, kaya ayan, sabi niya, I'll give an additional info about the issues of courting. Yan, napakaganda po yan. Amen. Alam niyo po, kasi lahat, we are so blessed, brethren. CSI family, we are so blessed that talagang ililinya natin lahat sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi, mga kapatid, wala na tayong patutuhan. Yan po yung pinapunta dyan eh. Wala na tayong patutunguhan. Tayo, mga Amen. adults, wala na tayong patutunguhan. Ganon din itong mga susunod na generasyon. Yeah. Pag hindi natin tinigasan ito ngayon, hindi Yeah, natin amen. pinanindigan ito ngayon, anong aasahan natin? That's Kung hindi tayo magiging 100% on the principles of God's Word ngayon, anong aasahan natin sa mga susunod? That's true. 75, 55, 25, hanggang sa 0 na lang. Yeah. Amen. That's right. You see, exactly what Satan's doing. Kaya nga para sa mga tatay, husbands, leaders of the home, yan ang huwag natin pahintulutan. I would like to once again encourage you. Encourage every one of you. Pagkatapos ng service, pagkatapos, uupo kayo sa mesa, linggo, wala kayong trabaho, kasama niyo pamilya niyo, tanungin niyo business niyo mismo. Yeah. Amen. Magkaroon kayo ng pagsasama ng pamilya niyo, ng business niyo, kamusta ang ganito? Minsan, inaayawan natin yan kasi kala natin boring, ganito, ganyan. Yeah. Amen. But again, mga kapatid, sinasabi ko nga sa bawat isa po sa atin, yung pa bang iisihin na, huwag natin hanapin yung mag-a-appease ng ating physical life. Yeah. Let's more
look or let's more strive doon sa mga bagay na magpapalago ng ating spiritual life. Amen. That's good. Alright? Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. And thank you for being with us. Biyaya ng Panginoon. Wala tayong problema sa ating internet connection and technical problems. It's all a blessing from God. Kaya muli, kita-kita tayo sa mga susunod na episode ng programa nating The Baptist Church every Friday. At mamaya, huwag niyo pang kalimutan ang programa The Preparation, and join us sa ating kulitan sa The Curve Show sa ating pong fellowship. And also, mga kapatid, huwag po natin rin kalimutan ang mga pag-imbita po natin sa ating pong areas for this coming Sunday. Kung gaano tayo karami last Sunday, pagsumikapan natin na mas marami tayo this coming Sunday. Alright? Once again, brethren, thank you for joining us. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon.